Yun, magandang araw mga ka-adventure. Panibagong vlog, panibagong adventure na naman yung gagawin natin. At dyan pala mga ka-adventure, aking hinahasa yung talim ng aking bala ng pana para mas madaling bumaon sa mga papanain natin. Naghahanda na nga pala ako dyan mga ka-adventure para mamayang pagdilim mamamana ulit tayo. At doon at nagpapasalamat po ako sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. Huwag po sana tayong magsawa sa panonood at patuloy na suportahan po ang aking ginagawang mga video. At sa mga bagong viewers ko po, naway huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe. Tulong nyo na po sa akin yan para ma-hit ko po yung 1K subscribers na requirements ni YouTube. Sa mga silent viewers ko po na hindi man gaanong nagko-comment, lagi rin namang nanonood. Shout out po sa inyo mga sa mga silent viewers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. At yan nga pala mga ka-adventure, mag-alas 4 pa lang yan ng hapon. Maaga na nating nire-ready yung mga gagamitin natin para sa mamaya, aalis na lang tayo. At check din natin yung mga gamit natin para pagdating sa dagat, quality lahat yung mga gamit natin. Mahirap kasi mag-ayos kapag nasa tubig ka na. Diyan mga ka-adventure, 5:40 na nga pala ng hapon. At padilim na rin kaya malapit-lapit na rin tayo umalis. Dahil dadaan pa tayo sa makakasama natin. Ayan. Medyo maganda-ganda na rin yung panahon at dahil ilang araw na rin na umaaraw. Kaya siguradong malinaw na yung dagat. Kahit paano makakapamana naman na tayo ng maayos. Ayan yung mga gamit natin, naka-ready na lahat yan. "2,000 years later." Ayan, sila nga pala yung mga kasama natin sa pamamana at nariyan na rin kami sa spot na yan. Naggagayak na rin po kami at nire-ready yung mga gagamitin namin. Yan si Raymart Cervantes, shout out sa'yo. At ang kanyang veteranong tatay, si Kuya Bong Cervantes, shout out din sa'yo Kuya Bong. At yung may-ari po ng bangka, si Kuya Nunoy, poging pogi po. Oh my God! Ayan, at magsisimula na tayo mag-dive. Tara, let's go! At yun nga pala ang unang mapapana natin guys ay isang unicorn fish o mas kilala sa tawag naming lipstickan. Napakasarap po yung inihaw. Talagang masarap-sarap din lalo sa pangpulutan. Bola lang yan. Diyan at nagpatuloy ulit tayo sa paghahanap at nakakita tayo ng isang maliit na pulita. Ayan, sa pool. Kaya lang medyo hindi natin napuruhan kaya hindi basta-basta lumabas. Pero babalikan ulit natin yan. Ayan, pinana ulit natin siya dyan. Ayan, at binubugan niya na yung kanyang tinta. Ibig sabihin niya na tamaan na natin siya. Kaso may posibilidad na pwede siyang mamatay dun sa loob ng butas. Mas lalo tayong mahihirapan dun. Ayan, at hindi pa rin natin siya nakuha sa ikalawang paglamoy natin. At dyan mga ka-adventure, pinana ulit natin siya. At hinintay na lang natin siya na lumabas. Ayan at lumabas na nga siya kaya dinapot ko na lang siya.
Ayun na. Patay na rin siya nung lumabas siya. Kaya madali na natin siya nakuha. Medyo may kalaitan lang siya. Nasa siguro kalahating kilo lang. At dyan, nagpatuloy ulit tayo sa ating paghahanap. Yun, nakakita nga pala tayo ng isdang... Ewan ko anong tawag sa inyo sa inyo mga adventures. Sa amin kasi tawag namin dyan, babantot. What? Ewan ko bakit tinawag na isdang babantot yan. Wala namang amoy. Ayan, at medyo nakaipon na tayo ng kahit pa paano na pwede nating pang ulam. Kilalagay na natin siya sa lalagyanan natin. Kaya nga pala yung lalagyanan natin, dyan natin ilalagay yung mga nauhuli natin. Kaya nga pala guys, iniipon ko yung mga nauhuli ko sa lasay para isang lagayan lang natin sa lalagyan. Pag paisa-isa kasi guys, medyo nakakapagod hilahin yung lalagyanan natin. Kasi medyo mahaba din yan, nasa 8 di pa rin yung wire natin na nakatali sa ating bewang. Pag paisa-isa nating ilalagay, matatagalan tayo. Tapos, medyo mahirap din na paisa-isa yung paglalagay sa lalagyanan. Hihilahin mo pa kasi yung lalagyanan na yun Di totoo yan. Yan, at nagpatuloy tayo sa ating paghahanap. Yan, nakakita tayo ng isdang bagsang na medyo matigas kaliskisan. Aso hindi natin siya tinamaan. Ayun, nakailag. Bumaon pa yung lasay natin dun sa bato kaya medyo nahirapan tayong hugutin. At dyan nakakita tayo ng isdang bukot. What? Bukot kung tawagin dito sa amin sa Bataan. Maraming tawag po yan isda na yan. Depende po kasi sa lugar kung ano yung nakasanayang tawag. Pero dito sa amin sa Bataan, tinatawag siyang isdang bukot. Kaya nakakita tayo dun sa loob ng butas, ayun, sa pool. Isang isdang bukot ulit, o sa English, emperor fish. Maganda-ganda naman sana pala Totoo yan. yung pangalan niya sa English. Bakit tinawag siyang bukot? Sa English pala siya ay isang emperor fish. Ayan, at nagpatuloy ulit tayo sa ating paghahanap. Medyo nakakaipon-ipon na ulit tayo. Ayan, nakakita tayo ng isang lapu-lapu na nasa 100 grams na rin. Kaya kinuha na natin. Pwede na rin ulamin. Ayan, nakaipon na ulit tayo ng mga ilang pirasong isda. At ilalagay na naman ulit natin yan sa ating lalagyanan. Ayan, at nakakita tayo ng isdang danggit sa pool. Yun, umikot-ikot pa siya. Hindi ka na makakawala dyan. Oras na nasa bala ka na, sa haba ng sima niyan, hindi ka na makakaalis dyan. Bola lang yan. At nakita tayo ulit ng isang lapu-lapong pula. Medyo malaki na rin nasa 100 grams na rin kaya pwede na rin ulamin. Masarap-sarap yung itaksiw. At dyan, nakaipon ulit tayo guys. At yung iba hindi ko na na-videohan kasi nga hindi naman ganun kagaganda yung nakikita nating isda. Ayan, ilalagay ulit natin yan sa lalagyanan natin. Ayan, at nakakita naman tayo dyan ng isdang trompeta kung tawagin dito sa amin sa Bataan. What?
tinawag siyang trumpeta siguro dahil para siyang trumpeta o yung hinihipan na mahaba. Yun o, sa pool. Bola lang yan. Malaman-laman yan, guys. Halos puro laman yung katawan yan. Except yung kanyang mahabang nguso kasi hindi mo na makakain yan. Wala siyang ganong laman. Pero yung katawan niya talagang solid yung laman niya. Masarap-sarap siyang i-prito. O pwede rin siyang kilawin. Yan. Ahuli ulit tayo dyan, guys, ng isang maliit na unicorn fish. Ang tawag naman sa amin yan dito yung masingganer na tinatawag dito sa amin sa Bataan. Masingganer. Ewan ko ba't tinawag na masingganer yan. Yan, at nakakita nga pala ako ng isang balon. Balon yata ang tawag dyan. Kakaiba kasi siya na balon. Medyo malapad yung laman niya. Hindi tulad yung mga normal na nakikita ko sa butas-butas ng bato na medyo manipis lang. At dyan, at nakaipon ulit tayo ng mga isda na pwede nating pang-ulam. Pinagtsatsagaan na lang natin, guys, yung mga isda na pwedeng ulamin. Dahil sobrang dalang talaga ng isda. Kung ano na lang yung makita natin na may kalakihan, kinukuha na rin natin para may iuwi lang tayo na pang-ulam. Ayan, may nakita nga pala ako dyan na isang balatan o sea cucumber. Di ko alam kung kinakain yan o nabibili. Kasi dito sa amin, guys, wala namang namimili ng kahit anong klaseng balatan. Pero marami akong nakikita na iba't ibang klase ng balatan. Ayan, at nakahuli ako ng isang bagsang lawin. Ayan, may kalakihan yan. Nasa 300 grams yan. Malapad-lapad yan, guys. Masarap-sarap sa bawan. Medyo may katigasan lang talaga kaliskisan niyang ganyang klase ng isda. Di totoo yan. Medyo matigas yung kaliskis niya. Pero sulit naman. Masarap din rin. Ayan, nakahuli ulit tayo ng isang lapu-lapu na nasa 100 grams na rin. Pandagdag sa pang-ulam na rin yan, kaya kinuha na rin natin. Ito, at nakakita naman tayo ng hindi ko nang alam kung anong tawag dito. What? Para siyang tarian na kulay puti na may pintak-pintak na itim na guhit. Hindi ko alam yung mismong tawag dito sa amin yan sa Bataan. Ayan, at nagpatuloy ulit tayo sa ating paghahanap ng ating mapapana. Ayun, at nakapana ulit tayo ng isang isdang lapu-lapong pula. Ayan. Masarap-sarap din yan na pang-ulam, guys. Sa sobrang dalang talaga ng isda, talagang napagtsatsagaan na natin yung medyo alanganin yung laki. At dyan, nakaipon ulit tayo ng ating pandagdag sa ating pang-uwi sa ating bahay para may maulam tayo. Ayun, at nakakita tayo ng isdang baki o tinatawag na goatfish sa English. Bakit kaya tinawag na goatfish yan, mga ka-adventure? Siguro dahil may balbas. Ayun, nakikita niyo yung nakalawit dun sa kanyang nguso. Parang balbas kasi, kaya siguro yung kambing mayroong balbas yun no? Kaya siguro tinawag siya na goatfish sa English. Ewan ko, basta yun na yun. Ayan, at nagpatuloy ulit tayo sa ating pamamana at nakakita tayo ng isdang bayang. Bayang po ang tawag sa amin dito niyan. May kalaitan pa, kaya hindi ko muna kinuha yung isda na yan. Medyo may nababalitaan kasi ako dyan sa isda na yan na mahilig daw siyang kumain ng, alam niyo na, yung
palutang-lutang lang na kwan. Matakaw daw kasi sa ganun yan yung kulay dilaw. Ayun, at nakahuli ulit tayo dyan ng tariang bulik. Ay, masarap-sarap yung isda na yan. Kahit anong luto yan, yan tariang bulit na yan. Napakalasa niyan. Di totoo yan. Yan guys, kung napapansin nyo, medyo humina na yung aking flashlight. Hindi ko alam kung naloobat o mahina lang yung pagkaka-charge ng battery ko, kaya medyo humina yung ilaw natin. At dyan nakahuli tayo ng isang lobster na hindi rin ganong kalakihan. Pero pwede na rin pang ulam, kaya kinuha na rin natin. Sayang din naman. Ay no, medyo humina na yung ilaw natin. Medyo hirap na tayo makakita dun sa sobrang lalim. Ayan, patama ulit tayo ng isang isdang baking bato o goldfish ulit. Iba lang kasi yung kulay ng ganyang isda, kaya medyo iba-iba rin yung itsura. Isdang goldfish. Ayun nga pala guys, nakaipon ulit tayo ng pwede nating pang-ulam. Yung iba hindi ko na masyadong na-videohan kasi talagang hindi ganun kagaganda yung ibang isda na napapana natin. Kaya hindi na natin na-videohan. Ayan, at nakakita tayo dyan ng isdang samaral na yun. Medyo may kalakihan na yan guys. Masarap-sarap yan. Pero isdang samaral o sa English ay rabbit fish. Malayo-layo sa itsura pero bakit tinawag na rabbit fish yan? Di natin alam kung saan nila ibinabata yung English name ng isang isda. Parang hindi naman mukhang rabbit eh. Unggong! Barinig kita sa mukha! Ayan, at nakaipon ulit tayo guys. Pandagdag ulit sa ating pang-ulam. Pero sa sobrang hina ng ilaw natin, kaya nagdesisyon na tayo na umahon na sa bangka. Diyan nga pala, ako na naman yung unang sasampa sa bangka at maghihintay ulit tayo hanggang dumating ulit yung mga kasamahan natin. Ayan, at nakaupo naman ako sa ibabaw ng bangka. Ayan yung mga huli natin ngayon. Medyo marami-rami kahit na hindi ganun kagagandang isda. Pero kung pang-ulam-ulam lang aabutin na rin nasa 3 hanggang 4 na araw na pang-ulam na rin. Kaya solve na tayo dyan guys. Nga pala, at pag-ahon ko nga sa bangka nakita ko yung 3 malalaki na cuttlefish. Yan po yung huli ni Kuya Bong Cervantes. Shout out sa'yo Kuya Bong. Grabe talaga. Wala man lang tayong nadaanan na cuttlefish, pero siya 3 piraso. Ang lalaki. Iniwan niya lang dyan guys sa bangka, tapos naghanap ulit siya ng mapapana niya ulit. Iniwan niya lang yung ganyang kalalaki para hindi masyadong mabigat sa lalagyanan niya. Grabe. Napakaswerte po. Tayo, wala tayong huli ngayon na cuttlefish. Siya 3 malalaki po yung nahuli niya. Grabe talaga. Ayan, nakasampa na nga pala ay lalagyanan ko. At dumating na rin yung ibang kasamahan ko guys, kaya sigurado at uuwi na rin tayo niyan. Ayan, nire-ready ko na yung mga ibang gamit ko. Inilalagay ko na siya doon sa loob. Abang-abang na lang guys sa bahay kung ano yung mga nahuli natin.
doon na lang natin check kung ano-ano yung mga nahuli natin kanina. Few moments later. And guys, pag alas 4 na ng madaling araw, kararating mo lang. Check natin yung huli natin. Wala pala yung huli natin guys. Medyo madalang yung isda ngayon. Pero nakadali pa rin tayo ng pwede nating ulamin. Ayun, isang pirasong kulitang maliit. Samaran. Yan ang huli natin ngayon. Lobster. Nanguha ko ng 2 butbutan o popper fish. Sakaling sipagin tayo magluto mamaya. Ayan. Ayan, huli natin ngayon. Ayan, nagpapasalamat pa rin ako sa mga patuloy na sumusuporta sa aking channel. Sana wag po tayong magsawa sa panonood. Ganon din sa mga bagong viewers ko. Huwag po sana natin kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga bagong video na ating i-upload. Yun lamang po, maraming salamat. Ingat po tayo.